Ayan, isang magandang buhay po mga kanina. Ito na naman po si Kuya Harvest para po magbigay ng kaunting tips in ideas po sa atin po mga kasamang magsasaka. At tayo po ngayon ay bibisita dito sa palayan ng ating isang kasamahan sapagkat ayon sa kanya siya ay nakakita ng maraming uod. So titingnan po natin kung anong klaseng uod ito. At para malaman natin paano ba i-manage yung mga ganitong uod. Dahil nga po matagal ang tagtuyot. So malamang itong mga uod na ito is yung tulad ng mga army worm. So bibisitahin po natin itong palayan. Ayan, so ito nga po at mukhang nadat na natin ang may-ari na nag-i-spray na ng pamatay insekto. So typical na farmer natin, nag-i-spray, naka-short, naka-long sleeve, naka-sombrero. Sana pag nalapitan natin may face mask. So yan So naka ano na rin siya, rechargeable sprayer. So ito yung kanyang palayan, sabog tanim. So hanap tayo ng insekto. So maraming lumilipad na paru-paro. Ayan. Pero kung mapapansin nyo, titingnan natin mismo yung dahon ng palay. Wala ka namang makikitang pinsala. Pero yung palay niya malusog. Napakatataba ng mga dahon. So kung ito ay tinamaan ng mga insekto talaga o ng uod, dapat pilas-pilas ang mga dahon nito. Pero wala, normal lang yan, yung mga pailan-ilan na yan. Hindi naman alarming yan. Tsaka kapag ganitong bata pa ang dahon ng palay o bata pa ang palay, wala pang 40 days, halos hindi pa tayo dapat nag-i-spray. Makaka-recover pa yan o makakapanuwi pa uli. So, tingnan naman natin dito sa kabilang pitak. Good morning po. Magandang umaga po, sir. Ano bang nangyari sa palaya nyo? Eh nga po, nagkakaroon po noong naninira sa dahon na mga uhod. Nasaan po ang uhod? Ay nung minsan po nariyan, ay di ako po ay nagbisita ng Lunes. Oho. Bago nung Martes po, sinabugan ko ng abono. Ay di ang dami po. Yan, kita ko yung mga nagkabit sa palay. Di ako tumawag po sa inyo at pinatawag ko si Mrs. Oho. Abat po ito yung kinabukasan ako makapagsabog ng abono, yung aking tinignan. Oo. Abat po ang uhod, parang nawala. Kalasyo po yatang sila itakot din sa amoy ng abono. Nawala ho. Oo Ang natira po lang yung pinangainan, yung mga dahon-dahon lagot. Oho. Tama po at ngayon parang wala na. Ang supang ibago na.
Wala na, Nung ano. Lunes ko pa po, nung Martes ko po sinabugan ng abono eh. Mhm. Ay di sumupang ng bago. Pero nung Promero po, nung hindi pa nasasabugan ng abono, ayan ang dami ng putol-putol na dahon. Tsaka madami pong uhod na nagkabit sa puno. Marami Ang ho. gawa ko nga po, doon sa may tubig, aking ginagayon. Ay pag nagayon ko, laglaga sa tubig yun. Inaanay po. Yan, aking pong ginagayon ang palay. Oo. So may lumalaglaghong uhod. Marami pong nalalaglag sa tubig, nakikita ko po na lutang sa tubig. Mhm. Diyan po sa parehang yan. Mm. Kaya po aking nireport sa inyo, hindi po isabi ninyo pag kami may problema Mhm. itawag sa inyo. So ang Pero ngayon po ikuan, parang wala na. ang nakita ko ho, maraming itlog ng tipaklong. Ayan. Ay, So at sabi nga po, ititingnan din daw nila yung uhod. At guwana ipinakita sa akin yung nasa picture niyang silpo. Sabi ganito po, baga. mhm. Sabi ko yan, gay nga po. Mukha pong armyworm ang dumali. Arwir mo nga po, daw yun. Armyworm daw ho. Oo. So Ang kanina ho, punong iba, catworm, ay malaki po. Pag catworm po, halos gasin laki ho yun ng mga sigarilyo. sigarilyo. Magkaiba na po yun. Opo, malaki Meron po po. ang nagsasabing iyon catworm, meron na magsasabing armyworm. Kalimitan po ang catworm ay nakikita sa mga nyugan. Mhm. Ay ngayon po, minamasdan ko po ako kahapon ng hapon ako nagbumba na. So yan mapapansin nyo ang daming tipaklong. Yan, tamupot ang dami ng So yung pong nakita natin ay itlog ng tipaklong kanina. opo, yung maputi po. Yung maputiho na yon. Pero may mapapansin kayo, marami ding nalipad na Ang dami ng yung may pakpak na puti. opo. Yan, oh. Mhm. Pag ginain mo, oh. Oo. So ibig sabihin po, Ano po yung ano niyang, may epekto din po kaya sa palayang tipakong na yan? ay sa ngayon po ang nakikita kong mga tipaklong ay mga kaibigan naman. Wala po naman nung ano. Yung mahahaba ang sungot. Opo. Yung may Ang- mga mahahaba ang paa. Pare-pares naman po yan. Pero yung sungot, dalawang klase yung tipaklong eh. Isang mahaba ang sungot, kaibigan, isang maikli ang sungot, kaaway. Yung Promerong aking bisitahin ng Lunes ay talaga pong itong ano ito, yung matubig ay pudpud ang dahon. Pudpudo. Oo, yung meron pong dahon kaya lang di Mhm. putol-putol. Putol-putol. Gawa nga po noong uhod. Ano pong iniabono yung Kung ano, di sa 20. 1620? Opo. Hindi ko na muna nila ako na urea. At sabi ko yung Malaguna ang palay. Mhm. Baka ako magdahon ng maigi. Tama po yung ginawa nyo. Sa panahon pong ito, ilang araw na po ba ito? Ito po ay nung isabog ko, pitsa 5. Ngayon naman ay anong pitsa 2. Dos, ay di mag-iisang buwan na. Opo, sa pitsa 5 po isang buwan, pitsa 4. So tama po yung ginawa nyo. 1620 ang ilalagay para sa pagpadahon at panunuwi. Opo. Kaya Lagi ako. Pagka po yung ampala ay mapula-pula sa Promero, mhm. ang ginagawa ko po, ina-applyan ko po ng nilalahok ko ng urea para medyo sumariwa ang dahon ng palay. Ngayon po kasi ganito ang sistema niyan. Kung marami po diyang kaaway na kulisap, pupuntahan niya ng mga kaibigang kulisap kasi maraming pagkain sila. Opo. Ganun po yun. So sa edad po ng palay natin na 30 days after sowing, hindi po talaga tayo ina-advise natin na mag-spray ng insecticide dahil kaya pang makarecover ng palay. Opo. Kaya lamang siyempre bilang magsasaka tayo ay nakakatakot din eh. Siyempre nauubos yung dahon ano. Opo. Pero yun nga ho, pansin niyo na nawawala din sila. Ako po ay naka-experience na nung kailan. Nung pong kami bago-bago pang kasal, di ako may tubigan doon sa aming kalapit. Mhm. Yung po naman ay ang palay ko ay yung Arten. Mhm. Arten po ang aking itinanim. RC10, oh, magandang klase ho yun. Po, ay di, nung pong mga isang buwan na, ay nakita ko po na naupod. Napakatigas ng bunga nun. Ay naupod po ang dahon. Oo, naupod ho. Tinignan ko po, madami din pong uhod at saka po yung mga sapot-sapot. Para po bang nabubuo na may mga... Oo, may sapot. Opo. Oo, pero hindi sapot ng gagamba, no? Hindi po. Hindi akin pong tinignan. Sabi ko, noon po naman wala pa kaming kuha sa mga technician.
Mhm. Di ang kompo, Sariling isip ko, sikap. sarili na pong experience. Oo, Bumili diskarte. na po ako ng gamot na pambumba. Binumba ko po ng pambumba. Yun po, ang uso pa noon yung tayo dan. Oo, ayos ho yun. Tapang po noon. Tapang. Hindi yun po ibinumba ko. Aba, nung mga 3 araw po, nung mga 1 linggo, yung po palang inuhod na palay. Mhm. Sa obserba ko, yung po pala pagka hindi masyadong nasisira, yung po pala maganda. Napakaganda pong manuwi. Gawa po nung nakain ng uhod, nakakapon. Nakakapon. Opo. Na, So, parang parang yung siya ay nai-stress yung palay. na naputol ay madaming isinuwi, Oo. madaming isinanga. Oo. Lalo pong gumaling. Yun ho. Medyo parang ganun nga rin ho yung nakikita ko kahit po sa mga gulay. Opo. Ini-stress yung kasi na-stress kaya po pala sila eh. ang insekto ay kahit yung mga uhod, nakita mo naninira, ayun po pala nakakatulong din. Kaya lang nga po, hindi nakatatakot tayo na baka naman ubusin yung palay Yun natin. nga po, Kaya syempre, nahanap din ng paraan. oo, hanap tayong paraan para masolusyonan agad. Mahigit bago pa, ay hindi muna masyadong masisira. Oo. Ay kung malala na, di lalo ang hirap puksain. Buksain, oo. Kaya po ako na ito dahil medyo naalarma din ako dahil uso po ngayon ang armyworm. Sabi nga po nung iba, Oo. hindi nga po doon sa iba ay madami. Eh baka mamaya atakihin kayo ng maramihan sila ay talagang Ang sabi po nung iba, kaya daw po lumabas yung ganyan, ay sa obserba nila, gawa ng galing po sa tag-araw, yung galing sa mainit. sobrang tag-init po. Opo. Yan po daw po, pagka yung mainit pang ganun, ay sila daw po yung nangingitlog ng husay dyan sa mga damuhan. Tapos pagka nag-uulan, yung itlog na yun, mabubuhay, siya namang nakalat. Oo, ay ang daming itlog ano. Opo, yun po yun. yung sinasabi ng mga nakaka-experience. Maganda hong palay nyo, ma-green, malago. Opo nga. Kaya Maganda po nga po. hindi na po ako nagtataka na tatamaan talaga. So ito mapapansin nyo dito, mukhang yung mga insekto na armyworm at saka, pero iba ito hindi ito Ay, armyworm. ito po hindi nakasama nung akin. Oo, pero may insekto pa rin ho. Opo. Ang dami ho. Ang sabi ko nga po sana sasabihan ko na Yan ho, lumilipad. kami magbumba mo sabay-sabay. Yay, tama ho yun. Ay, ang sagot po naman sa akin ng aking kumpare, sabi pare, mahirap yun baka yung mga yan, hindi naman natin alam ang ugali, sasabihin natin utusan pa natin sila. Yun lamang po. Pero malaking bagay ho sana kung Opo, yun nga po ang akin, kung halos sabayan. yung mga insekto, sabay-sabay na makakakuha ng gamot. Oo. Hindi na maglilipat-lipat. Lason po pati yun, hindi gamot. Kagaya ang sulod, di pag nabumba naman sila, sa akin naman lilipat. Oo. Ngayon naman yung akin binumba, sa kanila naman lilipat. Ayun ho, ang problema. Maganda nga po sana yung sinasabi na advice ninyo sa sabay-sabay. So, ayan mga kasama, So, nag-spray na po si tatay at titingnan naman natin ngayon yung ginamit niyang insecticide. Ayun yung sinasabi natin na kung hindi naman alarming kahit di na tayo mag-spray, pero dahil nga siyempre pinaghirapan ng magsasaka ito, siyempre natatakot talaga siya na maubos. At Maliliit naman po sila, ito po lang eh. ito, ano ho bang, sige nga, pakiharap nga po sa akin. Spray baton. Naku, napakamahal ho ng isang spray baton. Ito pong ganito. 2,000 isa niyan. Aba, kaya pala kakaunti binigay. Oo, 2,000 isa niya, spray baton. Ay, ang sabi po sa akin, ang timpla daw po 60 ml. 60 ml, 6 na kutsara. Ay di, ginawa ko po 60 at ganyan ang bili nila ay. Oo, maganda ho yung 60 ml, spray baton. Pero ayos naman ho yung spray baton. Maganda naman din po yan. Siguro nga po, baka ito yung mga promo pa nila. Ay, yan po yung magandang kumpanya ho pati yan. Spray baton. Pero maganda ho yan kung gagamitin nyo ay dun sa mga stem borer, yung mga mga namumuti. namumuti, mga lip folder. Kasi ho yung mga yun, mahirap patayin. Nasa loob po yun eh. Nasa loob. Oo. Ito ho kasi, nasa labas. Nasa labas. So, Opo, pwedeng nasa walaan. pag ito'y in-spray natin na tinamaan, patay.
Ay ito ho, yung ang kagandahan niyan kapag kumain naman yung uod doon sa kanyang Yan po doon sa puno. sa puno o sa dahon o sa palay, patay din siya. Gawa ng nariyan pa siya sa itong gamot. O gawa po ng gamot ay napasok doon sa sistema ng palay. Kaya maganda ho yan Yan ay po, kagandahan naman niya. medyo may presyo nga lang din po yan. Pero magkano po? 2,000 ho isa niyan. Yung po 1 litro o itong ganito kalaki Isang lang? ganyang kalaki ho. Yung nakalaki lang? Oh, 2,000 yan. Palagi naman mahal. Salamat naman at ako nabigyan din na rin. Oo. Ayun mga kasama no. Isipin mo uod lamang yung papatayin pero pre-baton ang gamit. So systemic insecticide. Ayan, so napakamahal. Ang tanong dito is well compensated ba? Kung ikaw ay bumili ng lason na halagang 2,000 ang isa. So ibig sabihin ang katumbas niyan ay halos sa 2 sakong palay na. Mababawi mo ba yung gastos na yun dito sa palay mo? Ngayon, kung i-assess natin, sa panahon nga na yung palay ay ganyan naman, bata pa, may kakayahan pa siya talagang makarecover. Siya na rin naman ang nagsabi, nung nalagyan niya ng abono, gumanda. Pero tingin ko, isa sa mga naging dahilan, kaya nawala yan dahil ang lakas ng ulan nung hapon. So isa yun sa mga dahilan. Ganun pa man, hindi pa rin talaga advisable na gumamit ka ng insecticide sa batang palay. Yun po yun. So yun lamang po at kung nagustuhan nyo po ang video na to, paki-like, share and subscribe na rin po.